Hindi ako makapaniwala, Micaela. Kinasal ka ng agaran at sa isang lalaking hindi mo karelasyon. Anong magagawa ko? Naibigay ko na eh. Loka ka talagang babae ka. Bakit mo naman binigay? Ngayong hindi mo naman nobyo. Akala ko ba maprinsipyo ka? Hindi mo nga isinuko kay Lino na nobyo mo. Sa estranghero pa kaya? Ang ingay mo naman, Selena. Naguguluhan na nga ako. Dagdagan mo pa. Reklamo niya. Napahilot na lamang siya ng kanyang sentido. Sobrang bilis na mga pangyayari. Ang huling naalala niya ay nasa party siya kasama ang nobyo. Katapos niyang inumin ang wine na ibinigay ng nobyo, ay bigla na lamang umikot ang kanyang mundo. Biglang uminit ang kanyang katawan na tila ba ay may ibang inaasam sa kanyang kaibuturan. Tinungo niya ang banyo at halos wala na sa kanyang wisyo. Bigla na lamang ay may humablot sa kanya. Tapos ay doon na nagdilim ang lahat. Nagising siya sa isang kwarto kasama ang estrangherong lalaki. Anong ginawa mo? Tanong niya habang ginigising ang katabing lalaki. Pupungas-pungas ito habang kinukusot ang mga mata. Anong ginagawa? Ginusto nating dalawang lahat ng nangyari. Hindi totoo yan. Sinadya mo akong dukutin. Mabigat na akusasyon yan. Magandang binibini. Ang mabuti pa ay bihis ka na. Kukunin mo sa inyo ang mga dokumentong kailangan natin. Anong dokumento? Para saan? Anong para saan? Magpapakasal na tayo. Ayaw kong makabuntis ng hindi ikinakasal. Mapaparusahan ako ng aking mga magulang. Kasal? Ginoo, nagpapatawa ka ba? Ni hindi nga kita kilala. E di magpakilala. Ako si Jonathan. John kung tawagin ang aking mga kaibigan. Ako ang iyong magiging asawa. At sa ayaw at sa gusto mo. Dahil pareho nating isinuko ang sarili sa isa't isa. Alam mo bang sa'yo ko lang ibinigay ang sarili ko? Sus, maniwala ko sa tandang mong yan. Pangasar niya. Ngunit hindi ito pumatol. Tinignan lang siya nito. Pagkatapos ay pinagmadali na siyang magbihis. Tila nasa hangover pa rin siya ng mga sandaling iyon. Hindi na siya nakapag-isip ng matino. Mabilis siyang nagbihis at sumama dito. Hindi man lang nito tinanong ang kanyang pangalan. Marahil ay sa birth certificate niya na lang nakilala ng binata. Hilot pa rin niya ang kanyang sentido habang kausap ang kaibigan. Gabi ng muli. Ngunit pakiwari niya ay nasa kalagitnaan pa rin siya ng isang panaginip. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nakasal na siya. At kahit isa sa kanyang pamilya ay walang alam sa bagay na iyon. Si Lino, nagkita na ba kayo? Tanong sa kanya ng Vespa rin niyang si Selena. Hindi pa nga eh. Hindi rin nagparamdam kahit sa text ang taong yon. Hindi ko maintindihan. Hindi rin matawagan ng numero. Out of coverage area. Ewan ba kung saan nagsusuot ang lalaking iyon? Naku, malaking gulo to. Oras na malaman ni Lino. Wika ni Selena. Hindi ako umimik. Kung pag-isipan pa ang tungkol kay Lino. Ang alam ko ay dadalhin ako ni Jonathan sa ibang bansa. Kailangan ko lang asukasuhin ang aking visa. Paparamdam ko ay hindi na nga yata kami magkikita pang muli ni Lino. Mas mabuti na rin siguro. Kasi kung talagang mahal siya nito, edi sana gumawa ito ng paraan upang magkita sila.
Mukhang wala naman itong pakialam sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Parang panaginip lamang ang lahat. Ngayon ay lalapag na sila pabalik sa Pilipinas. 2 buwan lang ang kanilang tourist visa. Iyon na rin ang kanilang matatawag na honeymoon. Natatawa na lamang siya sa kanyang sarili. Hindi niya naging nobyo, tapos parang totoong mahal niya ito. Kung magpaubaya siya ng kanyang sarili dito. Hindi niya alam kung dahil ba sa ginagawa lang niya ang responsibilidad bilang asawa o sadyang gusto rin niya o minahal niya ng agaran ang kanyang asawa. Maging siya ay nalito na rin sa sarili. Diretso sana ako ng opisina, mahal. Gusto mo rin bang sumama? O ihahatid ka na lang ng driver sa bahay? Tanong ni Jonathan sa kanya. Pwede naman, wala rin akong gagawin sa bahay. Sagot ni Micaela. Hinawakan siya nito sa kamay. Ewan ba niya? Ngunit unang araw pa lang niya itong nakasama, ay ramdam na niya na mahal siya nito ng tunay. At hindi lang ito nagpakasal dahil lang sa nagalaw na siya nito. Pakiwari niya ay matagal na niya itong kilala. Hindi lang niya maalala kung saan niya ito unang nakilala. Ginabi na sila sa opisina nito dahil sa tambak na mga papeles sa opisina nito. 2 buwan din silang ng ibang bansa, kaya sobrang kapal na ng mga papeles na nakatambak sa opisina nito. Wala ng mga empleyado sa labas. 2 na lang sila ang naiwan. Kung may maitulong lang siya sa kanyang asawa. Ngunit ano naman ang alam niya sa negosyong hawak nito. Nagpaalam siya dito na magbanyo. Naiihi siya at magre-retouch na rin siya dahil sa anumang oras ay alam niyang uuwi na sila. Natagalan siya ng konti dahil inayos rin niya ang kanyang buhok. Tiyak naman siyang hindi siya iiwanan ng kanyang asawa. Maaliwalas ang kanyang mukha habang palabas ng banyo. 2 buwan siya sa buhay mag-asawa at pagkawarin niya sa sarili ay wala siyang pinagsisihan sa pagpapakasal sa asawa. Naging responsable naman ito at kampante siya na hanggang sa darating ang panahon na magkaroon sila ng anak ay magiging responsable pa rin ito. Paglabas niya ng banyo ay biglang narinig niya ang bangayan ng 2 boses. Kilala niya ang boses ng asawa niya, ngunit mas pamilyar at kilala niya ang boses ng dating nobyo. Lino? Gulat na sambit niya. Hindi siya magkakamali. Kilala niya ang boses ng dating nobyo. 4 na taon din niya itong naging karelasyon noon. Babawiin ko siya sa iyo. Dinig niyang wika ni Lino sa kanyang asawa. Bigla siyang kinabahan. Ibig sabihin ay kilala ni Lino si Jonathan sa utak niya. Nagpapatawa ka ba, Lino? Nakalimutan mo bang binayaran kita sa halagang gusto mo nung panahong ibinenta mo siya sa akin? Wika ni Jonathan. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya magpaniwalang magkakilala ang mga ito. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang marinig na ibinenta siya ng dating nobyo sa kaibigan nito. At iyon si Jonathan. Pagkaramdam niya ay nawala na siya ng halaga. Napakababa niya. Pagkawari niya ay pinagpostahan lang siya ng 2 lalaki. Ang sabi ko, dagdagan mo ng bayad para hindi na kita guguluhin pang muli. Wika ni Lino. Nanlilisik ang mga mata. Halatang adik at hindi niya alam kung kailan pa ito naging adik.
Matinong lalaki naman ito noong karelasyon niya ito. Hindi mo na ako mauuto, Palino. Nakailang dagdag na ako sa'yo, kaya magkapatawaran na tayo. Kailangan ko nang ibigay sa'yo ang parusang nararapat sa'yo, Lino. Nagulat siya sa sinabing iyon ng asawa. Ang buong akala niya ay kukuha ito ng baril para babarilin ang dating nobyo. Ngunit mas ikagugulat pa pala niya ang mga susunod na mga pangyayari. Nakatagilid ito mula sa kanyang kinaroroonan. Kaya kita pa rin niya ang lahat kung paano biglang nagbago lahat. Ang mga mata nitong nagbabaga. Ang mahaba at matalim nitong kuko at pangil. Ang pagtulis na mga tenga at dila nito. At ang higit sa lahat ay ang mahaba at kulay itim nitong pakpak. Hindi niya alam kung paano magkubli sa mga sandaling iyon o kung kailangan ba niyang magkubli. Kitang-kita niya kung paano sunggaban ng asawa niya ang walang kalaban-laban niyang dating nobyo. Hindi na ito nakahingi pa ng tulong dahil sa gulat at sobrang bilis ng pangyayari. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Sa harapan niya mismo nawala ng buhay ang dating nobyo. At sobrang brutal ang ginawang pagpatay dito. Akala niya pagkatapos agmali ni Jonathan sa leeg sa Lino ay magiging kontento na ito. Hindi pa pala natapos ang lahat dahil hiniwa pa nito ang tiyan ng biktima. Pagkatapos ay kinuha ang atay nito at sarap na sarap nitong nilamon niyon. Pinigil niyang huwag madawal upang hindi mapansin ni Jonathan. Base sa kilos nito, tila wala rin ito sa sarili. Para itong sinaniban. Ngunit alam niyang dala iyon ng pagiging aswang nito. Pagkatapos nitong pagsawaan ang lamang loob ng dati niyang nobyo, ay hinila na nito ang katawan. Wala siyang ideya kung saan ito dadalhin ang katawan ng dating nobyo. Sa takot na pati siya ay mabiktima, ay agad din siyang gumawa ng hakbang para tumakas. Sa likod siya dumaan. Isang mataas na hagdang bakal siya dumaan. Mahuhuli man siya o hindi, ang mahalaga ay sinubukan niyang tumakas. Hindi siya makapaniwalang nag-asawa siya ng isang aswang. Iyon na nga yata ang napala niya sa desisyong hindi pinag-isipan. Basta na lang siyang pumayag na magpakasal. Hindi man lang niya napag-isipan, kahit isang oras man lang. Ngayon ay hindi niya alam kung saang direksyon siya tutungo. Saktong may dadaan na taxi, kaya agad niya iyong pinara. Wala pa siyang direksyon kung saan siya pupunta. Hindi nga niya pamilyar ang lugar na iyon. Laking probinsya siya kaya limitado lang ang lugar na alam niya sa lungsod. At ang kinaroroonan niya sa mga sandaling iyon ay hindi niya pamilyar. "Saan tayo, ma'am?" tanong ng taxi driver. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ngunit kailangang hindi siya magpapahalata sa driver. Kung hindi ay tiyak na lolokohin rin siya nito. "Sa paradahan ng bus, Manong." Ang mabilis na sagot niya. Iyon lang din ang pumasok sa utak niya. "Norte ba, ma'am?" "Opo, Manong. Dalian mo na." "Walang problema, ma'am," sagot nito. At pinaharurot na palayo ang taxi. Gumaan bigla ang kanyang loob. Hindi siya nasundan ni Jonathan. Kinalabutan siyang muli nang makita ang ginawa nito. Hindi niya napigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro ay dahil sa nalaman niyang binenta siya ng nobyo. Tuloy napahamak ito. Kamuntikan pa siyang masunod. Hindi niya sigurado kung napansin ba ni Jonathan na nawawala na siya. Dalangin niya na makasakay muna siya ng bus patungong probinsya.
bago nito mapansin na nawawala siya. At yun nga ang nangyari. Salamat sa Diyos at nakauwi siya. Pagkarating sa bahay nila, ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Mikaela anak, mabuti at umuwi ka. Ang tagal mo namang hindi nagparamdam anak. Naluluhang wika ng kanyang ina. Pasensya na nay, sobrang busy kasi. Pero naibigay naman ba ni Selena ang pinapadala kong pera buwan-buwan? Tanong niya. Ay, oo anak. Napakalaking halaga naman. Nakapagpatayo na nga kami ng negosyo dahil sa pera mo. Tsaka itong bahay, napaganda na rin namin. Wika nito. Mabuti naman po nay. Masaya ako dahil may negosyo na kayo. Salamat sa iyo anak. Napakaswerte namin sa iyo. Sagot nito. Ang swerteng iyon ay galing kay Jonathan. Ang lahat ng allowance na ibinibigay nito buwan-buwan ay pinapadala niya sa kanyang mga magulang. At iyon na yun. Walang sayang sa perang ibinigay niya sa kanyang mga magulang. Kinagabihan. Habang tahimik ang gabi ay tahimik ding nakatulala si Mikaela sa kanilang puting kisame. Hindi mawala sa isipan niya ang ginawa ni Lino. Halos 4 na taon silang magkarelasyon. Ang buong akala niya ay kilala na niya ang nobyo. Hindi pumasok sa kanyang isip na kaya siya nitong ibenta sa ibang lalaki. Ang mas malala pa ay dahil sa isang aswang siya nito ipinagkanulo. Napakagaling niyong mga lalaki kayo. Nagawa niyo akong paikutin. Anya na nagpupuyos ang dibdib. Hindi niya alam kung paano pang muli haharapin ang asawa. Naisipan niyang magtago na lang sa probinsya at huwag nang magpakita pa sa asawa. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Hindi, joke lang. Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na nakapag-asawa ako ng isang aswang. Anya sa sarili. At ang pag-aasawa pa namang niyang iyon, walang ibang nakakaalam, kahit isa man sa kanyang pamilya. Sundot sa buwan at galaksi ang pagsisisi niya sa ginawang desisyon na hindi man lang niya nagawang pag-isipan. Malalim ang kanyang pag-iisip nang biglang may kumalabog sa kanilang bubong. Sa lakas ng tila isang bagay na bumagsak, ay halos mapatalon sa gulat ang kanyang puso. Grabing puso naman niya. Ilang sandali pa ay isang mabangis na huni ng aswang ang kanyang narinig mula sa bubong ng bahay. Si Jonathan kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Posible kayang nasundan niya ako? Tanong niya sa kanyang isip. Habang tumatagal ay mas lalong naging mabangis ang nilalang na nasa taas ng bubong. Tila ba ay galit na galit. Tiyak na maging ang mga magulang niya at mga kapatid ay nabulabog din sa sobrang ingay ng nilalang na nasa taas. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang hindi ito makakapasok sa loob. Matibay na ang pundasyon ng kanilang bahay. Kaya hindi makakapasok ang anumang nilalang o masasamang loob. Yun nga lang ay hindi sila makakatulog dahil sa sobrang ingay nito sa labas. Ngunit hindi iyon natiis ng kanyang ama. Lumabas ito at nagalit sa nilalang na nasa taas ng bubong. Tumahimik ang nilalang. Matagal pang nagbunganga ang kanyang ama sa labas bago ito pumasok. Matagal bago niya narinig ang pagbukas at sara ng pinto. Sa akala niya ay umalis na ang nilalang. Ngunit narinig niyang tila may hingal ng isang aso sa gilid ng kanyang kwarto. Hindi niya alam kung kilabutan ba siya o maiinis.
dahil mas lalong naperwisyo ang kanyang pahinga. Hindi na nga siya makatulog dahil magulo ang kanyang isip. Dumagdag pa itong napakaingay na nilalang. Tila ba siya ang punterya nito at ayaw man lang siyang tantanan. Maingat at dahan-dahan siyang sumilip sa labas. Kristal na salamin ng bintana at tinted ito, kaya hindi siya kita mula sa loob. Napatras siya nang makita ang napakalaking aso na kulay itim sa tapat mismo ng kanyang bintana. Kulay itim at nagbabaga ang mga mata. Hindi niya alam kung nakikita siya nito. Ngunit wari niya ay nagmamakaawa sa kanya ang mga mata nito. Humihingal ngunit pagkaramdam niya ay iba ang nais nitong ipahiwatig. Biglang sumagi sa kanyang isipan na baka nasundan na siya ni Jonathan noong umalis siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyan. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa dati niyang nobyo. Hindi na siya nakatulog pa nang dahil sa presensya ng nilalang sa labas. Tila ba ay wala nang ibang pakay pa ito, kundi siya. Hindi nga ito umalis sa harapan ng kanyang kwarto. Nagmatsyag siya sa kung ano ang posibleng gagawin ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. Hindi na rin niya namalayang nakatulog na siya sa patuloy niyang pagmamatsyag. Umaga na nang magising siya at laking gulat niya nang paglabas siya ng kanilang sala ay may isang panauhin sa kanilang tahanan. Hindi ito pumasok sa kanyang isipan. Hindi na rin siya makapagtago rito dahil una na siya nitong napansin. "Anak, gising ka na pala. Ikaw talagang bata ka. Napakamalihim mo pa rin," wika ng kanyang ina. "Bakit po, Nay? Anong bakit? Hindi mo man lang ba papansinin itong asawa mo?" Pasensya na, Nay. Si Jonathan pala." Nauutal niyang wika. "Alam na namin. Kwento niya na ang lahat. Nako anak, kung may konti kayong tampuhan ng asawa mo, huwag mo siyang layasan. Kawawa naman anak." Hindi na siya sumagot. Tinapunan lamang niya ng tingin saglit ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano niya ito pakitunguhan ng maayos matapos niyang madiscover ang lahat. "Mahal, pasensya ka na kung sinundan kita agad dito. Namimiss agad kita, mahal." Hindi siya sumagot. Tsaka na niya ito susumbatan kung silang dalawa na lang. Sakto paalis na ang kanyang ina at ama papunta sa kanilang shop. Dalawa na lamang sila ang maiiwan sa bahay. Ito na ang pagkakataon upang mailabas niya ang galit dito. Pagkasara pa lang ng pinto ay lumipad na agad ang kanyang palad sa pisngi ng kanyang asawa. Hindi ito gumalaw. Hindi rin ito makatitig ng maayos sa kanya. "Saktan mo ako. Bugbugin mo ako. Ayos lang sa akin. Maibsan man lang yung galit mo sa akin." "Ang kapal ng mukha mo. Halimaw ka. Pagkatapos mong patayin si Lino, pagkatapos mo akong bayaran, para lang makuha ang gusto mo." "Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, Micaela. Sa tingin mo ba, kapanipaniwala pa iyang paliwanag mo? Isa kang aswang. Pinatay mo si Lino. Nakita ng dalawa kong mga mata." "Dahil ayaw niya akong tantanan. Gusto niya akong pagbayarin ng paulit-ulit na lang." Paliwanag nito. Muli niya itong sinampal ng malakas. Hindi niya gustong marinig anuman ang sasabihin nito. "Pwede ba? Maghiwalay na lang tayo. Umalis ka na. Hindi ko matanggap na nagpakasal ako sa isang aswang. Wala akong alam sa kasunduan niyo ni Lino noon. Kaya ayaw ko na sa relasyong ito." "Kahit kaunti ba? Hindi mo man lang ako natutunang mahalin?" Tanong nito.
Hindi niya masagot ang tanong na iyon. Dahil una pa lang, alam niyang malapit sa loob niya ang asawa. Ngunit hindi niya matanggap na isa itong aswang. Hindi niya matanggap sa sarili niya na aswang ang taong pinakawalan niya. Umalis ka, Jonathan. Ano ba? Hindi ako aalis. Ang sabi sa akin ng nanay at tatay. Hintayin natin sila dito dahil kakain tayo sa labas. Tanggap nila ako bilang asawa mong mahal. Kung sasabihin ko kaya sa kanila na isa kang aswang, tingin mo kaya matatanggap ka pa rin nila? Hindi rin ito makaimik. Miserable ang mukha nito. Naawa rin siyang tignan nito, ngunit kailangan niyang magmatigas. Paano na lang kung nabuntis siya nito? Magiging aswang rin ba ang kanilang magiging anak? Bigla niyang naalala. Hindi nga ba siya buntis? Hindi niya maalala kung kailan ang huling dalaw niya. Bigla siyang kinabahan. Huwag naman sana, sa utak niya. Pag-iusap, mahal ko. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong maging asawa mo. Asawang ibibigay lahat ng gusto mo. Maging masaya ka lang. Hindi niya ito tinignan. Ayaw niyang maawa rito. Kahit sa kaloob-looban niya ay nadadala na siya sa pagpapaawa nito. Lumabas siya upang pumunta saan ng harden dahil ayaw na niya itong kaharap. Pagbukas niya ng pinto ay sumilay ang sikat ng araw. Bigla na lang siyang nanghina. Pinagpapawisan siya ng malamig. Inahalokay ang tiyan niya at hindi niya napigilang masuka. Hanggang sa unti-unting tinakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Maagap naman siyang nasalo ng asawa nang makita nitong unti-unti siyang babagsak. Mahal, anong nangyari sa iyo? Dinig niyang huling tanong ni Jonathan. Nagising siya na nasa loob ng isang ospital. Nagtaka pa siya kung anong huling nangyari dahil panandali ang nawala ang kanyang memorya. Ngunit nang maalala niya, ay bigla rin siyang nabahala sa kanyang sarili. Anong sabi ng doktor? Tanong niya sa asawa. Hinihintay ko pa ang doktor na sumuri sa iyo, mahal. Mamaya lang ay nariyan na yon. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Nanghihina, Anya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Nasusuka rin siya at mapait ang kanyang panlasa. Pumasok ang doktor at nakangiti itong humarap sa kanila. Gising ka na pala, Mrs. Binabati ko kayong mag-asawa. Masayang wika nito. Bakit po? Gulat na tanong niya. Well, buntis ka, kaya normal lang ang lahat ng iyong nararamdaman. Lalo na at unang anak. Tsaka masaya lang ang pagbubuntis mo niyan. Ireseta ako ng mga bitamina para sa inyo ng baby mo. Inumin mo ha? Litanya ng doktor. Tuwang-tuwa si Jonathan nang marinig iyan. Ito agad ang humarap at kumausap sa doktor. Samantalang siya ay halos hindi makakurap sa sobrang pagkabigla. Kakaisip lang niya kanina na sana hindi siya mabubuntis nito. Hindi man lang pinakinggan ang kanyang hiling. Eto at magdadalang tao na siya. Hindi niya alam kung tanggap ba niya ang kanyang sitwasyon. O kaya niyang ipalaglag ang bata. Makawala lang sa ama nito na hindi isang ordinaryong tao. Tiyak siyang mana ang magiging anak niya rito. Mahal, magiging mama at papa na tayo. Masayang wika ni Jonathan nang makaalis na ang doktor. Tinignan lang niya ito saglit, ngunit walang reaksyon. Alam kong galit ka pa rin sa akin, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Mapatunayan ko lang sa iyo na hindi ako masamang aswang kagaya ng iniisip mo. Litanya nito. Hindi siya sumagot. Tumayo na siya mula sa pagkakahiga dahil gusto na niyang umuwi. Mabilis naman itong umalalay sa kanya. Gusto niyang lumayo rito, ngunit pilit rin itong dumidikit sa kanya. Lahat ng kilos niya ay lagi itong nakaalalay.
Pwede ba, Jonathan? Lumayo ka nga sa akin kahit minsan. Dikit ka ng dikit. Mahal, ayokong pabayaan ka. Baka madulas ka o kaya ay biglang mawala na naman ng malay. Kailangan kitang bantayan, kayo ng anak natin. Diba narinig mo naman ang sabi ng doktor? Masela ng pagbubuntis mo. Uwi ka nito. Napabusangot siya. Pagkaramdam niya ay sobrang uwi na nito. Buong araw siyang inaalagaan ni Jonathan na parang bata. Tanong ito ng tanong kung ano ang gusto niyang kainin. Siya naman ay mayat-mayat ang pagkainis. Hindi niya gusto ang ganong trato. Hayaan mo muna ako, mahal. Bukas kasi, hindi na kita makukulit pa. Biyaheng Hong Kong na naman ako para sa ating negosyo doon. Hindi ko pa alam kung kailan ang balik ko, kaya pagbigyan mo muna ako. Pakiusap nito. Hindi na siya nakapagtalo pa dito. Hinayaan na niya kaya tahimik na rin sila pareho. Kinabukasan ay maaga itong nagpaalam. Marami itong bili na para sa ikabubuti ng magiging anak nila. Ngunit hindi siya sumagot at hinayaan lang niya ito. Malungkot ang mukha nito nang tumalikod. Parang dinurog ng pinong-pino ang kanyang puso. Ngunit hindi niya iyon pinapahalata dito. Habang nakasandal sa kotse ay hindi matahimik ang kanyang isipan. Kanina pa pabalik-balik sa kanyang isipan ang nakakaawang mukha ng asawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaibang kahulugan iyon sa kanya. Bandang hapon ay nanood siya ng telebisyon. Ngunit ang atensyon niya ay parang nasa kabilang dimensyon. Gulong-gulo ang utak niya at parang wala sa sarili. Ngunit biglang bumalik sa telebisyon ang kanyang atensyon nang marinig ang pangalan ng asawa. Ayon sa flash report, nag-crash ang eroplano na sinasakyan nito. Hindi niya may paliwanag kung ano ang kanyang mararamdaman sa mga sandaling iyon. Ayon pa sa ulat, ay hindi mahanap ang katawan ng kanyang asawa. At patuloy ang rescue and operation sa lugar na pinagbagsakan nito. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagkaramdam niya ay siya ang may kasalanan kung bakit iyon nangyari. Nasasaktan siya sa nangyari. Iyon ang kanyang nabatid. Ibig sabihin ay mahal niya ang asawa sa kabila ng pagiging aswang nito. Ayaw lang niyang tanggapin. Paano pa niya maipadama dito gayong wala na ito? Napagtanto niyang totoo ang sabi ng iba na nasa huli ang pagsisisi. Paano pa siya makakabawi dito? Wala na ito. At mas lalo pa siyang nakonsyensya nang maalala ang anak sa kanyang sinapupunan. Ang pinagplanuhan niyang ipalaglag dahil hindi niya matanggap na anak ito ng aswang. Sakaling ginawa niyang ipalaglag ito, tiyak na ikamamatay niya ang desisyong iyon. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok doon ang humihingal niyang ama. Anak, nakita mo na ba sa TV? Tanong nito. Opo, tay. Naku anak, magpalakas ka. Isipin mo lagi ang batang nasa sinapupunan mo. Uwi ka nito. Ilang sandali pa at pumasok na rin ang kanyang ina. Umiiyak itong palapit sa kanya. Hindi tuloy niya napigilan ang paghikbi. Kahit papakiramdam naman niya, ay wala siyang karapatan na masaktan at umiyak. Kahit ganoon ay sinika pa rin niya na makakain at makapagpahinga. Alang-alang sa sanggol na siyang tanging alaala na naiwan sa kanya ng asawa. Ilang araw ang nakalipas ay hindi pa rin nahanap ang katawan ng kanyang asawa. Naibalita na sa media ang pagmamay-ari nitong kumpanya ay pinamamahalaan na ng kambal. Ibig sabihin ay walang ideya ang nasa loob ng kumpanya na may asawa si Jonathan. Inilihim siya nito kahit paman sa buong pamilya nito. Sa bagay, wala rin siyang karapatan. Hindi naman niya naibigay ang pagmamahal na para sa asawa sana niya. Kung kailan wala na ito,
Kahit saka lang niya naramdaman ang halaga nito sa kanya. Kahit papaano ay may naiwan itong magandang alaala sa kanya. Hindi na niya alintana kung magiging isang aswang man itong anak niya sa huli. Mahal na mahal pa rin niya ito at poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Mabilis na lumipas sa mga taon. Unti-unti ay tanggap na rin niya ang mga pangyayari. Ipinanganak niya ang bata at ngayon ay malaki na ito at may isip. Hanggang sa isang pagkakataon kinausap siya ng kanyang nanay. "Anak, ipapasok mo ba sa pag-aaral ang iyong anak?" Tanong isang gabi sa kanya ng kanyang ina. "Opo, Nay. Kailangan na kasi. Bala ko saan ang sa lungsod siya pag-aralin." "Ayos lang naman, Micaela. Basta ba ay lagi kayong magbakasyon dito?" "Siyempre naman, Nay. Tiyak din naman na hahanapin kayo palagi nitong si Michael." Aniya. May biniling kondominium si Jonathan noong bagong kasal sila. Iyon ang regalo na ibinigay nito sa kanya. Halos hindi niya ito natirhan dahil matagal silang nasa ibang bansa pagkatapos nilang maikasal. Hindi niya naisip noon na tirahan ang nasabing kondo, ngunit alang-alang sa kanyang anak ay gagawin niya ito. Nais siyang maipasok sa pinakamagaling na eskwelahan ang kanyang anak. Nag-iisa lang ito kaya gusto niyang maibigay ang pinakamabuti sa kanyang nag-iisang anak. Sa kanyang pagbabalik sa lungsod, hindi niya akalaing may madiscover siyang hindi niya inaasahan. "Jonathan?" Gulat na sambit niya nang makita ang isang pamilyar na mukha. Para siyang nakakita ng multo, ngunit hindi siya magkakamali. Si Jonathan ang nagmamaneho ng kotse. Tinitigan pa nito ng matagal ang kanyang anak. Natauhan na lamang siya nang marinig ang sunod-sunod na busina mula sa likod. Kung magpapakamatay ka, huwag mong idamay ang anak mo." Sigaw ng driver. Natauhan siya at mabilis na pumagilid. "Mama, ayos ka lang po ba?" Tanong ng kanyang anak. Nakatitig lang ito sa kanya na puno ng pag-aalala. "Pasyensya na anak, may nakita lang ako na isang pamilyar sa akin." Paliwanag niya. Kahit nasa kondominium na sila, ay magulo pa rin ang kanyang utak. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking iyon o kung si Jonathan talaga iyon. At sinadyang layuan siya dahil masama ang loob nito sa kanya. Humiling siya sa taas na sana ay makita niya itong muli sa eskwelahan ng anak. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sabik siyang makitang muli ang lalaking kamukha ni Jonathan. Kahit sa kanyang panaginip ay pumasok na rin ito. Tila ba isang bangungot ng nakaraan na muli na namang nagparamdam sa kanya. Kinabukasan ay hinanap niyang muli sa eskwelahan ang lalaki. Saktong palabas ito ng opisinang ng eskwelahan. Kaya agad niya itong sinalubong. "Nakita rin kitang muli, Jonathan. Bakit hindi mo na kami binalikan ng anak natin?" Tanong agad niya dito. Nagulat ito at palingalinga upang masigurong walang may nakakarinig sa kanyang sinabi. "Okay ka lang ba? Bakit mo ko tinawag na Jonathan?" Tanong nito. Nagulat siya. Inakala niyang aamin ito at hihingi ng paumanhin. Ngunit kahit sa mga mata nito, ay bakas ang pagkagulat. "Jonathan, ako ito. Ako ang asawa mo. Huwag mo naman sana akong kalimutan, lalo na ang anak natin." Mas lalong kumunot ang noo nito nang marinig na may anak sila. "Pasensya na babae, pero bawg ako. Kaya paano ako magkakaroon ng anak? Hindi ako si Jonathan, ako si Rafael. At ang asawa ko ang may-ari ng paaralang ito. Kaya kung maaari, itiko mo iyang bibig mo. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ang aming pamilya." Wika nito. Mas lalo siyang napahiya. Ibig sabihin ay mali talaga siya ng pagkakilala dito. Tinignan niya ang likod ng siko nito
Nang talikuran na siya nito, namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Imposibleng maging ang balat nito at ni Jonathan ay magkapareho. Parang gusto niya itong habulin at sabihin na sinungaling ito. Ngunit iniisip pa rin niya ang sinabi nito. Hindi siya dapat mag-iskandalo at hindi niya dapat bibigyan ng kahihiyan ang pamilya nito. Baka makasuhan siya at makulong. Paano na ang kanyang anak? Isang paraan ang naisip niya. Iyon ay ang magdala ng baon at subukang ipalanghap dito. Kilala niya si Jonathan. Ayaw nito ng amoy ng bawang dahil nga isa itong aswang. Kaya makikilala niya ito gamit ang bawang. Kinabukasan ay nag-abang siyang muli na lalabas itong mag-isa. Nang matsimpuhan ay agad niya itong nilapitan. Ikaw na naman. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi ako si Jonathan? Lubayan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. Hindi mo pwedeng sirain ang reputasyon ng aking pamilya. Kaya umalis ka na, ngayon na. Tsaka na kapag napatunayan kong hindi ikaw si Jonathan. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Walang imik niyang kinuha ang bawang sa kanyang bag. Agad niya itong binalatan. Pagkatapos ay inilapit sa lalaki. Napahawak ito ng ulo nang maamoy nito ang hawak niyang bawang. Nasuka ito at namumula, maging ang mga mata. Unti-unti itong nanghihina, kaya agad niyang itinago ang hawak niyang bawang. Inilagay niya itong muli sa bag. Ikaw si Jonathan, isa kang aswang, iyon ang malinaw. Bakit ayaw mong aminin? Dahil ba ayaw mo ng responsibilidad sa ating anak? Hindi mo ba nakikita? Kamukhang-kamukha mo si Michael. Uwi ka niya. Hindi iyon nasagot ng lalaki nang biglang may lumapit sa kanila. Hoy babae, anong pinagsasabi mong kamukha ni Rafael? Tanong ni Mrs. Fonten. Hindi siya si Rafael dahil siya si Jonathan. Anong ginawa mo sa kanya? Buong tapang niyang tanong. Halos lalamunin na siya nito sa galit. Sa wari niya ay nagayuma lamang ang kanyang asawa. Dahil sa tuwing kausap nito ang lalaki at lagi itong nakatitig sa mga mata ng lalaki. Kakaibang titig. Napakawerdo. Ano pang tinutunganga-tunganga mo sa harap ng aking asawa? Umalis ka na. At bukas na bukas din ay hindi ka na makakaapak pa sa paaralang ito. Blacklisted na rin ang anak mong nag-aaral dito. Galit na wika nito. Ila tsaka lang siya natauhan. Napatingin siya rito at mabilis na lumapit dito. Para mo ng awa sa anak ko, ma'am. Huwag po. Hindi na ako manggugulo pang muli, pangako. Pagmamakaawa niya. Ngunit masamang titig lang ang ibinigay nito. Pagkatapos ay tinalikuran na siya ng mga ito. Nakakapit pa ito sa balikat ng lalaki. Jonathan! Sambit niya. Hindi magkakamali ang kutob niya. Alam niyang may ibang nangyayari sa likod ng lahat. Uupo pa lamang siya sa waiting area nang makita niyang palapit ang kanyang anak sa kanya. Anak, hindi pa uwian ha. Saway niya rito. Mama, pinalabas ako ni teacher. Hindi na daw ako pwedeng mag-aral dito. Uwi ka nito. Napatayo siya sa gulat. Kasasabi lang ng may-ari sa kanya. May aksyon na agad. Hindi rin niya inasahan na talagang tutuhanin ito. Nilapitan pa sila ng isang guard. Pinaliwanag nito ang lahat at wala siyang magawa kundi ang sumunod dahil utos iyon ng may-ari. Tila bigla siyang natauhan. Bakit kasi ang tigas ng kanyang ulo? Apektado tuloy ang pag-aaral ng kanyang anak. Mama, hindi na po ba ako dito mag-aaral? Tanong ng bata. Naku, huwag mong alalahanin yan anak. Marami pa namang mga school dyan. Maghanap na lang tayo ng mas magaling pang magturo kaysa dito. Matalino naman ang anak ko, hindi ba?
Tanong niya rito. Mabuti na lang at sa isang maintindihin, maalam at mabait na anak ang ibinigay sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay naiintindihan nito. Hindi man lang ito magrereklamo. Kaya mas lalo siyang nakonsensya para sa anak. Isa siyang tunay na pinagpala dahil sa anak na mayroon siya. Samantalang hindi mawala sa utak ni Rafael ang pangalan na tawag sa kanya ng babaeng 2 beses na siyang ginugulo. Nakakaalarma. Bigla tuloy siyang nagduda sa kanyang katauhan. Mahal, bakit ang tahimik mo buong araw? Kanina pa kita napapansin. May bumabagabag ba sa iyong isipan? Tanong nito. Hindi kasi mawala sa utak ko ang sinabi ng babae kanina. Sagot niya. Naniniwala ka sa babaeng iyon? Oh, bakit ka nagagalit? Tanong niya rito. Hindi naman ako galit, Rafael. Ayoko lang na paniwalaan mo ang babaeng iyon. Gusto lang ng babaeng iyon na sirain ang ating pagsasama. Hindi na siya sumagot pa sa kanyang asawa. May punto naman ito. Katunayan ay ito ang naging saway niya sa babaeng iyon. Hindi niya inasahan ang mababalitaan niya kinabukasan. Hindi na nagparamdam sa kanyang babae, kaya tinanong niya ang guard kung pumasok ba ang mag-ina. Naku po sir, kahapon pa mga iyon, nakabahan sa eskwelahan na ito. Nagulat siya sa ibinalita ng guard. Bakit kailangan iyong gawin ng kanyang asawa? Napaka-unprofessional nito. Hindi man lang naawa sa bata. Pinunta niya ito sa opisina at sinumbatan. Bakit parang interesado ka sa mag-inang iyon, Rafael? Galit na tanong nito. Hindi ganoon iyon, mahal. Kawawa lang kasi ang bata. Dinamay mo naman sa pagiging baliw ng ina. Hayaan mo na ang mga iyon. Marami pa namang eskwelahan. Hindi na siya nakipagbangayan pa rito. Simula noong magsama sila, ay lagi naman ito ang nasusunod. Kahit paghawak ng cellphone ay limitado. Halos hindi nga siya nakakahawak ng cellphone dahil ayaw nitong magkaroon siya ng panahon sa social media. Hindi rin niya maintindihan. Ngunit dahil asawa niya ito, ay sumunod na rin siya sa utos nito upang hindi na sila mag-away pa. Umalis siya dahil ramdam niyang mainit ang ulo ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon ay naisipan niyang lumabas mag-isa nang hindi ito kasama. Araw naman, kaya malayong aatake ang kanyang pagiging aswang. Katulad ng asawa niyang si Mrs. Fuenten, ay isa rin siyang aswang. At tuwing aatake ang ganitong katauhan, ay nawawala siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa, kaya madalas ay nasa bahay lang siya kapag gabi, kasama ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa siyang nagkakape sa isang coffee shop. Pagkawari niya nagkaroon siya ng kalayaan saglit. Habang nagkakape ay namataan niya ang isang lumang magazine sa gilid. Napakunot noo siya na makita ang isang pamilyar na mukha. Siya iyon. Alam niya. Binasa niya ang laman ng ulat. Hindi siya makapaniwala. Tugma ito sa pangalan na tawag ng babae sa kanya. Agad siyang tumayo upang hanapin ang babaeng ito. Ngunit bigo siyang mahanap ito. Kaya nag-isip siya ng paraan. Iyon ay ang lihim na subaybayan ang kilos ng asawa. Hindi magkakamali ang kanyang kutob. Kaya kailangan niyang tuklasin ang katotohanan. Umuwi siya ng bahay at ng halongkat na mga gamit. Ngunit wala siyang makita na gamit niya. Kahit mga lumang larawan niya ay wala siyang mahanap. Maliban na lang sa isang kwarto na puno ng mga nakahilerang bote ng langis at kung ano pang mga ugat ng kahoy na naroon. May isang altar din na may mga reboltong kulay itim. Nakakatakot iyong pagmasdan. Ngunit ang higit na nakakakilabot ay ang manika at karayom na naroon. Bakit may ganito ang aking asawa? Anong uri ng tao siya? Tanong niya sa sarili. Nang marinig niya ang ugong ng kotse nito sa labas,
ay dali-dali na siyang lumabas sa kwartong iyon. Bumalik siya sa kanilang kwarto at nagkunwaring tulog. Inintay niyang gisingin siya nito. Ginawa nga nito iyon, kaya kunwari ay idinilat niya ang kanyang mga mata. "Bakit mo naman ako iniwanan?" tanong nito. "Nako, pasensya na mahal. Biglang sumakit ang ulo ko dahil sa antok, kaya nagmadali akong umuwi para makatulog." "Ganon ba? Sige, magpahinga ka lang muna dyan. Matulog ka ulit. Biyernes ngayon kaya may gagawin akong mahalagang bagay." Uwi ka nito. "Salamat mahal," sagot niya. Kunwari ay natulog din siyang muli. Ngunit hindi iyon mangyayari dahil susundan at mamatsyagan niya kung ano ang gagawin nito. Inintay muna niyang lumabas ito bago niya sundan. Alam niyang doon ito dediretso sa kwartong iyon. Madalas siya itong nakikita noon na pumapasok sa wardong kwartong iyon. Madalas itong pumapasok doon at dati ay wala siyang pakialam. Ngayon ay masama na ang kanyang kutob. Sinundan niya ito at saktong nakaawang ang pinto ng silid na iyon, kaya dahan-dahan siyang sumilip. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang totoong anyo ng asawa. O kung asawa nga ba niya itong tunay? Kinilabutan siya para itong bruhang ermitanya. Mahaba at maputi ang buhok nito. Nakaharap sa kaninang altar na may mga reboltong itim. May dinukot ito sa bag na palaging bitbit galing sa paaralan. Isang lagayan ng tubig. Binuksan ito iyon at may isinalin na laman sa isang kopeta. Kulay pulang likido. Saan galing yan? Sa utak niya. Bigla niyang naalala ang mga pangyayari sa eskwelahan na pag-aari nito. Halos kada taon, tuwing kabilugan ng buwan, may isang batang mag-aaral sa paaralan na iyon ang nawawala. Ngayon ay alam na niya kung sino ang salarin, ang mismong may-ari ng paaralan. Ang alam niya ay katulad silang aswang, ngunit hindi niya akalaing ganito ito kasama, na kahit sarili nitong mga mag-aaral ay kaya nitong maging biktima. Pagkatapos nitong inumin ang sariwang dugo, ay unti-unting bumalik muli sa pagiging bata ang balat at mukha nito. Humalakhak pa ito na parang isang dyablo. Nakakakilabot. Hindi niya masikmura ang katangian nito, kaya nagmadali siyang umalis. Isa lang ang napagtanto niya sa mga sandaling iyon. Biktima rin siya ng mga masasamang gawa nito. Hindi niya alam kung paano makakatakas, ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Hindi niya alam kung paano hanapin ang totoong pagkakakilanlan. Ang babaeng tinawag siyang Jonathan at nagpakilalang asawa niya, iyon ang gusto niyang mahanap. Naglalakad siyang tila wala sa sarili. Nang patawid na siya ng kalsada, ay hindi niya napansin ang isang kotse na parating. Bago pa man ito nakapareno, ay nauntog na ang ulo niya sa kotse. Nawalan siya ng malay at nang magising siya, ay nakabendahi na ang kanyang ulo. Gising ka na pala, Sir Jonathan, Sambit ng isang lalaki. kilala mo ko. Opo, sir. Kung akala ko nga ay namatay ka na nung mag-crash ang iyong eroplano. Naibalita kasing patay ka na ilang taon nang nakaraan. Parang ang akong nakakita ng multo nang makita kita kanina. Kwento pa nito. Tsaka lang niya naalala lahat kung paano siya niligtas ni Mrs. Fuenten. Gabi iyon ang maramdaman niyang may bumuhat sa kanya. Naramdaman na lang niyang tila nakalutang sila sa hangin. Ngunit wala siyang maalala kung ano ang nangyari bago ang lahat. Nagising daw siya sa araw na iyon na ang pinakilala nito ay asawa niya. Iyon pala ay puno ng kasinungalingan at kasamaan ng pagkatao nito. Iniligtas nga siya nito ngunit niloko naman siya. Naging sariwa na sa kanyang lahat. Naalala niya ang asawa. Mahigit 5 taon na ang nakaraan. Hindi niya matanggap na ganoon katagal niyang napabayaan ang kanyang mag-ina.
Parang gusto niya niyang bumangon para hanapin ang mga ito. Kung sana nakinig siya dito nung sabihin nitong asawa siya nito. Hindi man lang niya niyakap ang kanyang anak nang ipakilala ito ni Micaela sa kanya. Gustuhin man niyang umalis para puntahan ang mga ito ay hindi pa niya kaya. Sir Jonathan, matulog ka po. Babantayan kita hanggang sa pwede na kitang maihatid sa inyo. Uy ka pa nito. Ang bait mo naman. Bakit mo ba ako tinutulungan ng ganito? Pwede mo naman na akong iwanan dito. Ay, hindi maaari po sir. Makabawi man lang ako ng utang na loob ko sa iyo. Utang na loob? Opo. Ako po si Jet. Isa sa mga batang orphan na itinaguyod ng iyong charity at scholarship program. Gayon ay isa na akong successful na ininyero. Nagtatrabaho sa malaking kumpanya ng gobyerno. Kumikita ng malaki at tumutulong na rin sa kapwa. Dahil yun sa iyo, Sir Jonathan. Napangiti siya na sa naging kwento nito. Tunay nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Hindi yung tipo na katatanim lang, aanihin agad. May kilala ba kayong ganon? Di joke lang. Nakatulog siya dahil na rin sa kahinaan ng kanyang katawan. Nagising siyang nasa gilid niya si Jet. Nakaupo at tulog. Napangiti siyang pinagmasdan ng mabait na anyo ng binata. Ginising niya ito ng dahan-dahan. Sir Jonathan, gising ka na pala. May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Wala naman, Jet. Baka ako may trabaho ka. Wala sir. Okay lang na asikwasuhin muna kita. Day off ko po ng 2 araw. Sagot nito. Hiniling na lamang niya na asikwasuhin ang kanyang bel. Gusto niya niyang makalabas at puntahan ang kanyang mag-ina. Tiyak niyang sa kondominium na iniregalo niya umuwi ang asawa at anak. At nagta siyang makita ang mga ito. Gusto niyang mayakap ang anak sa unang pagkakataon. Ayos na po sir. Pwede na kitang ihatid sa inyo. Saan ba? Tanong ni Jet sa kanya. Agad niyang binigay ang address. Nagulat ito dahil iisang lugar lang pala sila sa tinitirhan nito. Sa ilang palapag kayo sir? Tanong nito. 7. Nako, nasa 7 palapag din ang unit ko sir. Doon ako nakatara. Nakakatuwa naman. Kung ganun ay, isa lang pala ang uwian natin. Aniya. Tipong siguradong sigurado siya na doon nakatira ang kanyang mag-ina. Pagdating doon, ay kabado siya habang kinakatok ang pintuan. Naghihintay lang din si Jet na mabuksan ang pinto. Kapag masiguro nitong nakapasok siya sa loob, ay tsaka lang siya nito iiwan. Hindi rin nagtagal ay bumukas ang pintuan at bumungad ang mukha ng isang gulat na babae. Jonathan? Gulat na sambit nito. Ano yan sir? Mauna na po ako. Paalam ni Jet. Salamat sa tulong mo Jet. Walang anuman sir. Kung may kailangan ka sa akin o kung may iuutos ka po, nariyan lang po ako. The boy next door po. Nakangiting wika nito. Magalang din itong nagpaalam kay Micaela. Nang tumalikod na ito ay hindi napigilan ni Micaela na yakapin ang asawa. Pasensya na mahal. Ang tagal kong naging alipin sa itim na mahika. Bukod ba doon ay nagka-amisya ako. Wala akong maalala. Kung hindi tayo nagkita sa eskwelahan kapag may-ari ng mangkukulam na aswang na iyon. Tiyak na hindi na ako maintriga sa katauhan na meron ako. Wika niya. Kanento niya sa asawang tungkol sa kung paano siya nito sinagip sa masukal na kagubatan. Gabi nang magcrash ang eroplano na kanyang sinakyan. Salamat pa rin at bumalik ka sa akin. Makabawi man lang ako sa iyo. Wika ni Micaela sa kanya. Inamin nito kung kailan wala na siya
ay tsaka pa nito napatunayan na mahalaga rin siya sa buhay nito. Niyakap niya ito ng mahigpit pagkatapos ay hinanap niya ang kanilang anak. Saktong kakagising lang din ito at nagtaka nang makita siya. Kwento ni Micaela ang tungkol sa nangyari sa ama, kung kaya't hindi nila ito nakasama ng napakatagal. Matalinong bata si Michael, kaya naintindihan agad nito ang kanilang paliwanag. Matapos ayusin ni Jonathan ang kanyang pamilya, ay pinuntahan agad niya ang kanyang kumpanya. Una sa sariling bansa. Saka na niya asikasuhin ang ibang bansa. Napagalaman niyang inangkin ito ng kanyang kambal. Hindi man lang nito hinanap ang kanyang mag-ina na siyang nakalagay sa last will and testament niya. Kasabwat nito ang kanyang abogado na noon pa man ay may masamang balak na sa kanya dahil magkarelasyon ang kanyang kambal at ang kanyang abogado. Masakit para sa kanya na ang sarili niyang kambal ay kaya siyang pagplanuhan na patayin para lang sa yaman na meron siya na nais nitong maangkin. Hindi naman siya nagdamot dito. Marami na siyang naibigay dito. Pera, alahas, bahay at kotse. Ngunit hindi ito naging kontento. Dahil gusto nitong maangkin lahat ng meron siya na siya mismo ang nagpapakahirap. At dahil sa ginawa nito ang kanyang abogado, ay kalaboso ang mga ito. At hindi niya hayaang makalabas sa mga ito. Kahit kambal niya, kung kaya siya nitong ipapatay, at titiisin din niya itong tumanda sa kulungan. At marahil ay doon na rin babawian ng buhay. Hindi to kagaya niya na aswang, dahil siya lang ang nagmana ng pagiging aswang ng kanilang lolo. Kahit mga magulang niya noon ay mga normal na tao. Huli na nang malaman niya na may lahi silang aswang. Kung kailan naghihingalo na ang kanyang lolo at sa pilitan itong iniabot sa kanyang mutya. Hindi rin niya ito matiis dahil kailangan na rin itong magpahinga. Nakahinga siya ng maluwag nang naging maaga ang aksyon ng batas. Si Mrs. Fontaine na lang ang kanyang problema. Tiyak siyang pinaghahanap pa rin siya nito. Ngunit sa ngayon ay focus muna siya sa kanyang mag-ina. Sa tagal niyang nawalay sa kanyang mag-ina, hindi man lang niya alam kung ano ang mga katangian ng kanyang anak. Kung ano ang mga paboritong laruan at pagkain nito. Naisipan niyang magbakasyon na muna upang makalimot saglit sa mga stress ng buhay na meron sila. Masaya pa rin siya kahit papano dahil naibalik siya sa kanyang pamilya. Kaya sa bakasyon niyang iyon kasama ang mag-ina, sisiguraduhin niyang mapupunaw ng masasayang alaala ang kanilang gagawing bakasyon. Babawi siya sa kanyang mag-ina. Napakaraming panahon ang naigugol niya sa maling tao at kinamumuhian niya ito ng sobra. Sisingilin pa rin niya ito. Hindi man ngayon ay darating ang tamang panahon. Kailangan lang muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mag-ina. Ang lamig dito, Papa. Dati ay sa telebisyon ko lang ito nakikita. Ngayon ay nandito na talaga ako naglalaro ng snow. Salamat, Papa. Masayang wika ni Michael. Hindi alintana ang lamig ng yelo. Baka sisipunin ka nito, anak. Talagang dito ang gusto mong marating. Wika ni Micaela. Kasi naman, Mama, minsan lang ang ganito. Siyempre gusto ko rin maranasan ng ganito, kagaya ng ibang bata po. Sagot ni Michael. Natutuwa si Jonathan habang tinitignan ang masayang mukha ng kanyang anak. Hindi lang ito ang karangyang gusto niyang iparanas dito. Lahat gagawin niya para sa kaligayahan ng anak at ng kanyang asawa. Mahal, hindi pa ba tayo babalik sa hotel? Para na akong sisipunin sa lamig. Wika ni Micaela. Tinawag ni Jonathan ang anak. Nilalamig na sila ay nag-i-enjoy pa rin ito sa paglalaro. Kung hindi pa ito ginutom ay hindi pa ito papasok sa loob ng hotel kung saan sila pansamantalang nakatira.
Isang buwan sila roon at gaya ng pangako niya, araw-araw ay punan niya ng masasayang alaala lahat ng sandali na naroon sila. Nakalipas ang isang buwan, matapos ang kanilang bakasyon, ay balik Pinas na sila. Balik trabaho na naman siya. Ngunit sisiguraduhin pa rin niyang maibalansin niya ang kanyang oras. Pagod silang tatlo sa gabing iyon. Hindi niya inasahan na sa gabing iyon ay punteriya ng mangkukulam na aswang ang kanilang anak. Inabangan nito ang kanilang pagbalik at mismong sa unang araw kung kailan sila pagod na pagod. Ngunit hindi iyon naging dahilan upang hindi maging alis daw si Jonathan para sa nag-iisang anak. Narinig niya agad ang iyak nito na tila ba ay nasasaktan. Nang puntahan niya ito sa kwarto nito, ay iyak ito ng iyak. Papa, masakit ang tiyan ko. May babaeng nakatayo sa tapat ng aking bintana. Kwento nito. Agad siyang nabahala. Tinawag niya si Micaela upang ipag-utos dito na kumuha ng asin. Nagmamadali rin itong bumangon at patakbong kumuha ng asin. Inutusan niya itong ilagay sa tiyan ni Michael. Hindi rin siya makahawak ng asin dahil mapapaso siya, kaya ang asawa niya ang inutusan. Pagkalagay ng asin ay ilang saglit lang. Wala na yung sakit ng tiyan ko, Papa. Wika ng bata. Hindi na mangyayari ulit ito, anak. Pangako niya rito. Hinintay niyang makatulog ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay haharapin na niya si Mrs. Fuenten at ibalik dito lahat ng mga masasamang gawa nito. Isang solusyon lang ang nasa kanyang isipan. Iyon ay ang sunugin ang bahay nito upang matupok ng apoy at tuluyang maging abo ang lahat ng mga gamit nito sa kasamaan. Bitbit niya ang isang container ng kerosene. Wala siyang sinayang na oras. Siniguro niyang maging tagumpay ang kanyang plano. Bago pa man marating na mga bumbero, naglalagab-alab agad ang apoy ng tapunan niya ng lighter, ang ibinuhos niyang kerosene. Mabilis na umikot ang apoy sa buong bahay. Ngumiti siya. Rinig na rinig niya ang hiyaw ni Mrs. Fuenten sa loob ng malaking bahay. Maging ang iyak ng mga alaga nitong sigbin at katulong na mga aswang. Ayos na rin yan. Ang mahalaga ay nabawasan ang masasama at salot sa lipunang ito. Anya, bago pinausad palayo ang kanyang sasakyan. Maging tahimik na ang kanyang isipan dahil wala nang mangkukulam na siyang banta sa kanyang pamilya. At simula nga noon ay naging masaya ang buhay nila at wala nang mahihiling pa si Jonathan sa kanyang buhay kundi ang tatandang kasama ang kanyang mag-ina. At hanggang dito lang po magtatapos ang ating kwento dahil medyo paus na ako. Ay, wakas.